Naniniwala tayo na meron lamang iisang Diyos, hindi tatlo ang Diyos at hindi rin marami. Iisa lamang ito at binubuo ng tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ngunit kanino ba dapat tayo manalangin? Sa Ama ba, sa Anak o sa Banal na Espiritu? Naniniwala ang mga Kristiyano na ang Diyos ay isang trinidad ng mga persona. Bawat isa ay makapangyarihan sa lahat, magkakapantay at ganap na banal. Walang tatlong Diyos, ngunit isang Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Marami sa atin ang maaaring nalilito at nagtatanong kung kanino ba dapat talaga manalangin o i-address ang ating panalangin. Itinuturo ng Biblia na maaari tayong manalangin sa kahit sino sa tatlong persona. Maaari tayong manalangin sa Ama, sa Mateo chapter 6 verse 6. Sa halip kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto, at saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita, at ang inyong Ama na nakakakita ng ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Maaari rin naman tayong manalangin sa Anak. Ito ay ang Panginoong Jesucristo dahil sila ay magkapantay, katulad ng kwento ni Esteban sa Biblia kung saan siya ay nanalangin sa Panginoong Jesucristo habang binabato siya ng mga tao sa Gawa chapter 7 verse 59. At habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya ng ganito: Panginoong Jesucristo, tanggapin mo po ang aking espiritu. Gayon din naman, tayo ay sinabihan na manalangin sa banal na espiritu at sa kanyang kapangyarihan. Tinutulungan tayo ng espiritu na manalangin, lalo na sa mga panahon na hindi natin alam kung papaano manalangin at kung ano ang ating ipapanalangin. Sa Efeso chapter 6 verse 18, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat panalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Sa Roma chapter 8 verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang hindi natin kayang sambitin. Mga kapatid, ayos lamang na tayo ay manalangin sa tatlong persona, dahil ito ay nag-iisang Diyos. Huwag din po tayong matakot na manalangin sa Anak o sa Panginoong Jesucristo at sa Banal na Espiritu. Hindi po dapat tayong malito at isipin na meron tayong tatlong Diyos sapagkat iisa lamang ito. Malinaw na pwede tayong manalangin sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisang Diyos, magkakapantay at magkakasama, walang hanggan, na may tiyak na parehong kalikasan at mga katangian at karapat-dapat sa eksaktong parehong pagsamba, pagtitiwala at pagsunod. Ito ay maaaring mukhang nakakalito sa simula at sa mga hindi Kristiyano at sa marami pagtao. Ngunit ito ay isang magandang pagpapahayag at patunay sa pagiging komplikado at lalim ng kalikasan ng Diyos. May nagsasabi nga na kung susubukan mong ipaliwanag ang Trinidad, maaaring maguluhan ka. Ngunit kung itatanggi mo ito, mawawala ang iyong kaluluwa. Ang pinakamabuting paraan upang maunawaan ang papel ng bawat miyembro ng Trinidad sa panalangin ay ang panalangin sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang bawat isa sa tatlong persona na ito ay mahalaga sa panalangin ng mananampalataya. Kaya't sa oras na tayo ay nananalangin, dapat natin itong i-address sa Diyos sa Ama sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng Banal na Espiritu. Binigyan din tayo ng Panginoong Jesucristo ng pattern kung papaano manalangin tulad ng the Lord's Prayer. Mahalaga rin na malaman kung kanino tayo hindi dapat na manalangin dahil walang iba pang sinasabi ang Biblia kung saan pa tayo dapat na manalangin. Hindi sinasabi ng Biblia na manalangin tayo kay Maria, kay Joseph o kaya sa mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo o sa kahit ano pa mang mga santo. At kung mananalangin tayo bukod sa tatlong persona, ito ay malinaw na pagsamba na sa Diyos-Diyosan. Ang mga ganitong uri ng panalangin ay hindi ayon sa Biblia at sa halip ay isang malaking pag-insulto sa Ama sa langit. Kung nagpapasalamat tayo sa Diyos, sinasamba natin siya dahil sa kanyang kabutihan, kahabagan at kagandahang loob. Ang pagsamba ay nagbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos at tanging siya lamang ang karapat-dapat na pag-ukulan nito. Sa Isaiah chapter 42 verse 8, ako si Yahweh lamang na inyong Diyos, walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kaningningan, ni makakaagaw sa aking karangalan. Ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay Diyos, may iisang Diyos na umiiral na walang hanggan bilang tatlong persona. Ang panalangin na nauunawaan sa liwanag ng Trinidad ay isang kaloob na hindi masusukat ang kahalagahan dahil dinadala tayo nito sa isang hindi masusukat na kalaliman ng Diyos. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.